Magandang tanghali sa lahat. Bago ako pupunta doon ako pupunta, iniisip ko kung saan ako pupunta sa EDSA Shrine o sa Kamkrami o kung ano yung pinakamalapit sa akin, doon ako pupunta para sa protesta, para sa aking share ng pagtulong sa bayan. Ang una kong tanong ay ganito, dapat ba yung laban natin ito ay ipagpatuloy natin? Kung walang pagdududa na sagot ay dapat ipagpatuloy natin. Kahit man lamang sumigaw tayo, hindi na natin kailangan bumitbit ng armas para mananalo tayo. Alam ko marami na sa mga kababayan, milyon ng mga kababayan natin na nasa labas na ng kalsada. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa mga lungsod ng pangunahing lungsod, gaya ng Iloilo, Bacolod, Davao, sa Cebu. Titignan natin, magse-search ako. At saka sa Zamboanga, sa Cagayan de Oro, sa Butuan, sigurado ko na merong rally. Lalo na in-expect ko lalo sa Davao City ngayon. So, sa Davao City, tinitingnan ko sa Davao City. Nakabukas ako ngayon. So nagsi-set up na sila sa dito naman sa Luneta, ang update ngayon ay nagsi-set up pa rin. So sa iba pang lugar, so ang sa Davao City pala, prayer rally ang inorganisa nila. So ito naman ang titingnan natin sa nationwide kasi yung rally na to eh. So ito na yung rally sa Davao, marami na parang tao nagtitipon. Oh, punong-puno na yung Davao. So titingnan natin yung ibang schedule ah. So sinusurvey ko lang muna sa ngayon yung ating mga YouTube. Sa EDSA, sa Shrine, ay bantay na ng mga gobyerno, mga enforcer, saka mga pulis. So anyway, ang ating pag-usapan sa ngayon si General Torre na na-interview ko po. Oy Jeffrey Kabigon, kumusta ka man? So happy Sunday sa lahat. Si Romel Garcia, magandang araw. Okay, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay itong nakausap ko kasi yung kamag-anak ni General Torre at sinabi daw niya na kung may pagmamayabang niya, isa sa pagmamayabang niya, yung nakagawa rin siya ng kanyang share para sa Pilipinas. Yung naisalba niya ang Pilipinas na mawalan ng 8 billion. Natandaan niyo, isa sa
pinakamainit na dahilan kung bakit siya tinanggal bilang hepe ng Philippine National Police ay yung pagtanggi niya sa 8 billion na pagbibili ng armas para ipapasok i-insert sa 2026 General Appropriations Act. Tinanggihan niya sapagkat hindi na kailangan ng pulis ng high-powered firearms na pangsundalo. Ibang trabaho ng pulis kasi, ang pulis hindi yun nakipaglaban sa mga rebelde, kundi sa kanila ay nakipaglaban sila sa mga kriminal. So pag criminal, isolated case lang, mga kidnappers, mga murderers, o kung bank robbers, at saka kung ano-ano pang iba, yung mga bigla ang mga pagpatay, mga droga, lahat ng illegal dyan sa pagpapatupad po ng tinatawag na criminal law. Yan po, kaya ang mga kasabi po ng pulis na kinukuha ay laging graduate po at nakapasa sa criminology licensure examination. So, ngayon, sa kanyang pakikipaglaban para sa kaayusan, he never thought, hindi niya naisip na yung pagtatanggi niya sa isang unsolicited proposal kasi hindi nahihabol sa budget, hindi na isama, ay magiging mitsa ng kanyang pagtanggal sa pwesto na bawal naman ang pagtanggal. So, ngayon, ang kanyang ginawa ay tinanggihan niya talaga. Tapos, inutusan pa siya na ipatupad yung paglilipat ng mga 13 mga opisyal at tinanggihan niya. Ito yung may kinalaman doon sa mga nilipat niya na kinontra ng National Police Commission. At sa kanyang prinsipyo ay, na kung ako naman tanungin mo, ay tama sa pagsunod sa batas na walang operational control ang NAPOLCOM sa Philippine National Police. Ang control lamang ng National NAPOLCOM ay paglalagay ng tinatawag na panuntunan o policy o anong pagsusundin. At mali po yun sila mag-control na sila pa mag-assign kung sino ang chief of police ng bawat lugar. Sila pa mag-assign kung sino i-assign ilagay dito. Hindi po pwede yan. Trabaho po ng PNP chief yan. At kung ang acting ngayon si Nartatis, trabaho ni Nartatis yan. Kasi paano magiging successful ang laban niya kung hindi niya diskartihan. Kung may gera, halimbawa, nag-impose ng tinatawag na bypass operation ang pulis, yung PO3 na o di kaya Sarinto na nakatalaga na nag-operate, alangan naman sa bigla siya tatanggalin sa field ng kanyang opisyal na pinakamataas. Tatanggalin ba siya na NAPOLCOM? Oy, huwag ka mag-lead. Nandun na siya sa field. Nag-operate na. Huhuli na ng kriminal. Ganon ang kahalimbawa na ginagawa nila ni yung masyadong assuming sa power na si John B. Cremulya. So, besides that, ang pinakamatinding dahilan ay yung pagtanggi niya sa 8 billion na unsolicited proposal. Anong ibig sabihin ng unsolicited proposal? Yun po ay proposal na one way mula sa isang tao na hindi nanggaling sa organisasyon. Ibig sabihin, pag police, Philippine National Police ang pinag-usapan natin, yan po ay hindi nanggaling sa loob ng Philippine National Police na mga board, official o kundi nanggaling sa labas. At yan po ay inaalok sa police. May ibibenta kaming 8 billion na armas, high-powered. At ang kukunin 80,000. So, lumalabas kada isang bossmaster, malamang bossmaster ang ibebenta, ay 100,000 ang halaga. Kung tutuusin mo, pag pumunta ka sa Amerika, 60,000 lamang pesos ang halaga ng bawat isa. So, overpriced na siya. So, kahit pa man overpriced o hindi, ang prinsipyo na ginamit ni Nicolas Torre sa pagsalba sa Pilipinas sa isa namang 8 billion na pagkawala ng pera ay yung tinanggihan niya. At kahit pa ang pagtanggi na yon ay katumbas ng pagtanggal sa kanyang pwesto. Yan po ang kanyang nagiging
regalo sa tulong sa sa mamamayan laban sa corruption. Yung iba naman, nananawagan din siya na kailangan talaga na i-express ang matinding pagtutol natin para sa laban sa mga corruption gaya sa flood control. So, ako ay nagsasalita, kahit sabihin ko sa inyo na noon nung inaresto si Duterte ay hindi po ako conforme sa ginawa niya. Pero ibang issue naman yun. Ang issue naman sa ngayon ay yung kanyang pagtanggal, which is hindi tama. Okay, so ngayon pakinggan po natin si Nicolas Torre ulit sa binlag ko na to kaninang madaling araw sa kanyang salita at kanyang mensahe para sa mga tao na pupunta po sa pagrarally ngayong hapon. Ito po siya. Ipakita natin ang lakas ng taong bayan at gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, kundi sa pagkakaisa. Ito po si General Nicolas Torre III, kasama nyo, laban sa korupsyon at pang-aapi. Galit na ang mga tao sa korupsyon. Sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilinlang. Bukas sa mga rally, ipakita natin ang lakas ng taong bayan at gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, kundi sa pagkakaisa. Ito po si General Nicolas Torre III, kasama nyo, laban sa korupsyon at pang-aapi. Galit na ang mga tao sa korupsyon. Sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilinlang. Bukas sa mga rally, ipakita natin ang lakas ng taong bayan at gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, kundi sa pagkakaisa. Ito po si General Nicolas Torre III, kasama nyo, laban sa korupsyon at pang-aapi. Kaya, yan ang sinabi ni General Torre. So, yung mga naniwala sa kanya, sundin nyo siyang inspirasyon. Sigurado ako galit sa kanya yung mga DDS. But then, iset aside natin yung galit. Ang pag-usapan lamang natin ay yung galit natin sa corruption. Wala na pong issue ito na talagang ang corruption na nagsimula sa budget na pinirma ni BBM. So, si BBM ang dapat sisihin. Kahit gumawa man siya o hindi, nitong mga ghost projects, siya ang dapat sisihin kasi siya nagbigay ng pamamaraan para yung mga corrupt ay mga tiwali ay makapagnakaw. So yan po ang talagang katayuan natin dito. So in short, si General Torre naman, sabi naman niya sa kanya ay siya ay nagbuwis ng kanyang rangko at ang kanyang pagtatanggal sa kanyang pwesto at kapalit yun ng kanyang tinayuan na paglaban sa tinatawag na panukala na ilalagay isisingit sa budget ng Philippine National Police para sa 2026 ang pagbili ng baril na 80,000 na 8 billion pesos or 80,000 or 100,000 kada isa. Kasi 80,000 na baril ang bibilhin. So ngayon, tinanggi po ni Remulla na ang dahilan po ay baril. Hindi po. Sinabi niya, hindi po yan. Bagko, sinabi niya, ibinigay ni Remulla kay Nick Torre na mayroong isang unsolicited proposal. Na yun pala ay, kung ako tanungin mo, ay nanggaling yan kay Martin Romualdez. At nanggaling din kay Bongbong Marcos. Siyempre, ayaw nila idaan sa sarili nila. At sila naman po ang kikita dyan. Kasi ang kikitain nila dyan ay hindi bababa sa, sabihin mo na lang 40%. So 4 times 8, 3,200,000,000 ang kikitain nila. So yan po ang kikitain ng mga nag-proponent. Kasi 60,000 lang naman ang isang baril. So kung 60,000 times 80,000, that is only 4,800,000,000 ang halaga. Pero bakit ginawa nilang 8 billion?
para kumita sila ng almost kalahati. Tapos nung tinanggihan, siyempre galit na galit sila. Ang laki kayang pera na nawala sa kamay nila dahil sa pagtanggi ni Nick Torre. Tapos ito si Remulla, si John Vic Remulla nagsalita na wala daw siyang doon. Wala daw siyang kamay. In fact daw, ayaw niya nga yun ng baril. Bakit kung ayaw mo? Ha, Mr. John Vic? Ginagawa mong sinungaling ang tao eh. Ginagawa mo kaming bobo eh. Ginagawa mong bobo ang mga tao, DDS man o anti-DDS. Ang bobo ay pwede mo mailaro-laro. Paano mo sabihin na hindi ikaw ang may gusto ng kontrata ni ikaw naman inamin mo na ikaw ang nagbigay ng unsolicited proposal kay Nick Torre, ang sabi mo pag-aralan mo. Anong ibig sabihin yan? Pag sinabi yung pag-aralan mo, ang ibig sabihin yan, yan ang gusto mo mangyari. Alam mo, John Vic, pag nakita kita, gusto ko suntukin kita eh. Nakakalalaki ka na eh. Ngayon, pag sinabi mo, binigay mo, pag-aralan mo, ibig sabihin, ikaw mismo ay ginagamit mo with implication lang kahit hindi ka magsalita ng tahasan. Sasabihin mo lang pag-aralan mo ay sapat na para magbigay ng takot sa taong binigyan mo ng unsolicited proposal. Kasi pag pinirmahan ni Nick Torre yun, magkaroon sila ng dahilan na ihabol. Kasi na-submit na po yung National Expenditures Program at hindi napasama yung proposal na bibili ng 8 billion na high-powered firearm para sa mga pulis. At dahil hindi naisama, the only way is ihabol nila at isingit sa pag-deliberate ng House of Representatives bilang insertion. At para ma-justify yung insertion, ay kailangan may request mismo sa hepe ng ahensya. Na this time, yung hepe na yan ay si Torre noong araw. So kung may perma si Torre, sigurado ako na pag-isipan at baga-aprobahan pa yan ng House of Representatives. At tatanggalin ko anong item na iba. Eh di ba kabastusan yan? Ginagawa nyo, hindi lang si Torre insulto dyan, mas iniinsulto nyo kaming mga tao, mga mamayan na nagbabayad sa araw-araw na pagbili namin ng pagkain, ay nagbabayad kami ng buwis. Kasi bawat isang kilong bigas na nabili namin, kahit na 20 yan, ay may nakaambag kami na sales tax. Ngayon, hindi naman kami bumibili ng tinatawag yung bigas 20 pesos per kilo. Hindi naman kami nakakita kung saan man bibili niyan. Mga 50, tag-50 binibili namin. Sa 50 na yan, kahit sabihin natin 3 piso lamang ang tax na napunta. So kung nakabili ang mga Pilipino sa Metro Manila lang, pag-usapan natin na 10 million. O di kaya sa buong, kada kilo sabihin natin kada kilo isang araw, 120 million tayo. Yung kumakain dyan ay sabihin natin ay 80 million. So sa 80 million na sa isang araw, 1 kilo ang gastos. So 80 million, ibig sabihin 80 million kilos din. So kung 80 million kilos ang bigas na nakakain, sabihin natin piso na lang ang sales tax na ibinibigay ng bumibili ng pagkain, ng bumibili ng bigas. So piso, ang tawag niyan 80 million kada araw ang binibigay natin para sa buwis galing lamang sa mga bigas na binibili natin. Eh kung mag-30 days ka pa, times 30 mo. So 80 times 3, that is 240 plus another 0, 3.2 billion pesos kada buwan ang binibigay nating mga mamamayan bilang buwis natin sa kada kilo ng bigas na binibili natin. Wala pa dyan, yung iba pa yung binibili, ibang bili mga tinapay. Sasakay ka sa mga bus, sa MRT, LRT, sa barko, sa eroplano, mas kada bili mo dyan, may sales tax ka na binibigay sa pamahalaan. So in that sense, pera natin yan ang ginagamit nila dyan. Ngayon, reviewin natin ang nakaraang 3 taon. 2023, kasi ang 2022
ay binuo ng Duterte administration yan. Magsimula tayo sa 2023 na binuo ng Marcos administration. 2024, 2025, pinakamasamang budget 2025. Anong ginawa ninyo? Sa 2023, ginawa ninyo, pinasok nyo, nakaimbento kayo ng pundo na tinatawag na AX, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Iniimbento niyan, kunwari, ibibigay nyo bilang isang tulong sa mga mamamayan na nangangailangan. Pero ang ginagawa nyo, binabawasan nyo, kinakatkungan nyo yan. At ginagawa pa ni Romualdez, sinisikreto pa yung secretary ng DSWD. Na kunwari, ang DSWD ang namigay ng AX. Pero ang katotohanan, ang mga congressman niya ang nabigay. Kaya ganoon ka inaalagaan ni Romualdez mga congressman at hindi siya matatanggal pagka-speaker. Tapos nakaimbento naman si Erwin Tulfo, may utak nito, yung AKAP, ayuda sa kapos ang pera. Ito naman daw para ito sa mga minimum wage workers na sa pagtaas ng inflation, gumawa pa yung diskarte, ay pwede daw ibigay. Tapos, billion-billion din. Kung ang AX umabot ng 20 billion, 26 billion ang unang funding ng AKAP. Siningit din ito, hindi dumaan sa National Expenditure Program ng DBM o Department of Budget and Management o ng Office of the President. Una kagad, 26 billion, 700 million ang pondo. Tapos, pinapapirmahan na lamang nila sa DSWD na DSWD ang namigay. Pero hinati-hati sa mga congressman. At ang congressman ang namigay sa kani-kanyang mga constituent sa buong Pilipinas. Yan ang dahilan. Kaya bakit hindi matanggal-tanggal si Tambaluslos mula sa pwesto niya? Biro mo, ginagamit niya pambili ng boto para sa kanyang speakership ang pera ng bayan. Maliban pa dyan. 2023, ang budget na hiningi ng Office of the President para sa House of the Representatives ay 16 billion lamang. Dinagdagan ng 12 billion. Para saan? Confidential fund ni Romualdez. Confidential fund niya, 12 billion. Mas malaki pa kasi kay Bongbong. Ang kay Bongbong, 4 billion, 625 million. And yet, yung confidential fund nung Sara Duterte na 125 million pesos lamang ay binubusisi. Kasi may pangarap siya maging presidente. Kasi alam niya na kailangan tanggalin sa linyada si Sara Duterte para madali na lang siya mananalo. Kaya niyang bilhin si Rapi Tulfo. Kaya niyang kausapin si Leni Robredo. Ganon iniisip niyan. Kaya niyang kausapin si Riz Hontiveros. In fact, yung mga dilawan, mga pinklawan, nakipagkampi na nga kay Romualdez at saka kay BBM. Ngayon lamang sila din napukaw ang damdamin nila, nakita nila, aswang na talaga nangyari, the biggest corruption na nangyari sa flood. May attempt pa sila sa ikanang investigation na itapon kay Duterte, kabastos. So, ngayon, dahil doon, ang kasunod na 2024 na budget ni Romualdez, dinagdagan niya rin 12 billion na confidential fund. Ang pinakamasama, yung 2025, yung 16 billion na hinihingi ni DBM Secretary Amina Pangandaman, na yan po ang inaprubahan ni Bongbong Marcos, ay 16 billion lamang para sa House of Representatives. Dinagdagan naman ng 17 billion ni Romualdez. Kaya nagiging 33 billion ang budget ng House of Representatives noong 2025. At marami pang blanco yan, ha? At yan, tinudo pa maliban niya sa AKAP, AX, may maipat dinagdag na guarantee letter. Para naman bubuto sa mga congressmen na kakampi niya ang mga tao na may sakit, hingi ng guarantee letter, pupunta sa kahit saang ospital. So iyan po ang politika sa likod ng guarantee letters na hinahanap ninyo para kayo magpagamot ng libre. Next, ang pinakamatindi na hindi natin alam nung mula pa ng 2023
ay kinargahan ng husto ng bata ni Romualdez na si Elizalde ko ng flood control projects. Wala nang plano-plano. Basta ka template, copy-paste, copy-paste, copy-paste. Ang dami na. Umaabot mahigit 1.2 trillion ang budget ng baha hanggang sa 2025. Ano nangyari? Ayan, nangyari kita ninyo. Puro ghost project, substandards. Kung may ginawa man sa tama, yun ay substandard pa rin kasi kinuna ng mga congressmen at mga senador yung 20 to 30%. Ganun po nangyayari sa atin. Ngayon, kinikwento ko sa inyo yan para maipakita sa inyo na bawal na kayo dahil pukaw ng damdamin ng lahat ng mamamayan, nahiya na rin po ang mga congressmen at sa mga senador natin. At hindi nila maisisingit ang pundo. Kaya kinakailangan ng perma ni Nicolas Torre yung proposal na 8 billion na po na pangbili ng barel para isisigit. Yan po ang nangyari dyan ng katotohanan. Kaya sabi ni General Torre, kahit ganito na ako, tinanggalan nyo na ako ng lahat ng dangal, parang sinampal nyo ako ng gusto, at least natutuwa pa rin siya sa mga Pilipino na kahit sa mga taga-DDS, na siyempre maraming galit sa kanya na DDS, pero pinasalamatan niya sa naawa sa kanya si General Bato de la Rosa o Senator Bato de la Rosa. At nagawa niya rin yung kanyang share sa pakikipaglaban sa korupsyon na tinanggihan niya, hindi niya pinirmahan ang tinatawag na 8 billion na pambili ng baril. So, yan lamang po tayo at mag-shoutout ako. Maya kasi mag-schedule kami, dumating na po yung aking mga team. Pupunta na kami sa pag-aralan naman kung saan kami pupunta na malapit, kung sa Luneta o sa Liwasang Bonifacio o sa EDSA Shrine o sa Camp Aguinaldo. Tapos shoutout lang tayo kay Romel Garcia, magandang araw. Jeffrey Cabigon, bye, kumusta ka na diha sa Davao del Norte? Si Pipito, nuknukan ng sinungaling si Castro. Sinong Castro ba? Daming Castro eh. Si Claire Castro o si Franz Castro? Dadamay pa si Duterte. Pipito, like Dan. Salamat po. Mercado Cathy, Dr. Kausing, good and happy Sunday to all Filipino. Reggie Regal Felipe. Good afternoon, Dr. Toto. Macabel Siakor. Pagbayarin ng 200 billion pesos sa estate si Marcos. Hindi pa nila bayaran hanggang ngayon. Pipito, gagarin itong ABS. Gago rin itong ABS live nila. Andun si Castro. Dinadamay si Duterte. Watching from Canada. Hayaan mo na sila. Hindi na magkakaroon. Reggie Regal Felipe. Bungit, bangag. Ipa-victim effect. Dr. Toto, kunwari, walang alam. Imposible naman. Gusto ko sampalin kumukha ni BBM. Walang alam. May alam ka eh. Ikaw pumirma ng kontrata na pwede mong i-veto ang lahat ng 300 plus billion na kontrata sa flood control. Flood control na budget. Pero ang dinito mo, 29 billion lang. Naku po. Ba't hindi ka talaga BBM magpalusot? Edgar Nasyom, Dr. Toto, good afternoon po. Pipito, dapat amo niya si BBM ang mag-design. Talagang ang sisi nila, singit ni Castro, nagsimula sa Duterte kaysa pinaresign niya si Martin. Hindi na po tatalab na sinisisi niyo sa Duterte, pati baha. Pwede sisi kay Duterte yung maraming namatay. Ganun lang. Which is, I also blame Duterte for having it as a matter that happened. Yung maraming namatay. Tapos, Okoy sa Kalbo, Otoy sa Cabo, naku po, ang daming komunistang grupo, hindi nabanggit si Romualdez at Saldico. Baka piniduhan ito ni Tambaluslos. Alam mo, binibigyan po kasi ng pera ni Romualdez ang mga komunista. Ayaw ko lang masisira ng kanilang reputasyon, pero tumanggap po sila ng pera kay Romualdez. Pipito, andun din si Tabingi at ibang grupo ng NPA. Mukhang wala rin mangyari dyan sa rally. Hayaan mo silang rally nila. What is important is
na ipahayag natin ang ating pagkontra. Nelson Bactad, sabi ni Lacson, marami congressmen na involved sa flood control. Bakit ngayon di niya matawag sa committee? Gago rin itong Lacson ito Nagkunwari Pero ang kanyang upo dyan para depensahan si Tambaluslos at saka si BBM. Nagtatraidor siya sa kanyang honor code ng Philippine Military Academy. The cadet does not lie, cheat, or steal, nor consent to the doing of any. Dapat tandaan mo yan, ha? Tapos tatanungin ka, are you all right? All right, sir. All right, sir. All right sa imong mata. Lacson? Tapos, Pipito, sarsuilang storya lang gagawin ng yan. ICI, hay nako, katulad ka rin ngayon na yung palabas ng palasyo, hindi rin maalis ang korap dyan. Pipito, asar na kami sa mga nasa abroad dito sa Canada. Nakapadala lang ng tax. Pagpadala ninyo ng remittance, may tax kayo binabayad dyan. Mga taga-Canada na OFW. At saka taga-Saudi, taga-Dubai, taga-Israel, taga-Australia, taga-New Zealand, taga-US, Amerika, sa Europe, ang aking pamangkin, nurse sa United Kingdom. Ngayon, pagpadala niya ng pera sa nanay niya, na aking kapatid, ay may tax na binabayaran. So, Pipito, Katots, ikaw dapat ilagay sa DPWH dahil engineer pa at abogado. Dapat kung ako minalagay dyan, naku, walang makakalusot dyan sa totoo lang. Elizabeth Linsangan, hello po, Sir Toto Tirador, magandang tanghali po dyan sa Pinas, nating mahal. Pipito, nagpupuhit kami dito sa abroad, kakamasid na ng kalagayan sa Pinas, ganun din at ganun din naman niya mangyari, nakaw din ang gagawin. Pipito, dapat ibabalik ni Saldico ang pera na nakaw niya. Meron na siyang Midas Hotel, jet, naku, saan ang dami na lahat ng binili na niya. Philly Aguilion, hello po Dr. Toto Kausing, ikaw lang po ang inaabangan kong vlogger. Salamat din Philly, kasi ikaw lang ang patas na vlogger. Salamat po at na-recognize mo yung pagkapatasan ng laban ko. Elizabeth Linsangan, maraming salamat po sa iyong panadala na kung sana bilhan niyo po ako, bigyan niyo po ako para, kasi unang-una, aminin ko sa inyo, wala po akong kinikita dahil hindi na ako abogado. Wala na po akong lisensya. So nasa inyo na lang kung bibigyan niyo ako ng tulong sa pamamaraan ng stars o di kaya sa pamamaraan ng hindi pag-skip ng advertisement sa aking live. At hiningi ko sa mga team replay. Gregory Babaran, isa po akong kakamping at dilawan. Kailanman hindi ako nakipagkampihan sa grupo ng Unitives. Salamat naman at ikaw naiba ka. Marami ko po kasing mga kakamping sa tsaka dilawan, kumampi na ka BBM. Pipito, kung hindi ka nataas ng high school diyan, hindi makakatrabaho kahit janitor. Ako grade 6 lang janitor sa malaking kumpanya kahit tagalinis ng tae sa Cubeta, sa Canada. Congratulations Pipito for that great achievement. Elizabeth Linsangan, watching from Los Angeles, California. Pipito, watching from Canada. Pipito, Dare. Suppose Valsky Rafael, oy, kumusta kayo sa ICC? Magandang umaga po, Attorney Kausing. Magano tayo, dapat sana ICC mag-ano kayo. Kung meron kayo, pwede kayo maglatag ng tarpaulin dyan na no to corruption, including the demolition. Okay sa Kalbo, sa Cabo pala, hindi Kalbo. Hindi mapanood, hindi mapanagot si Romualdez at sa likod dahil yung nagpo-protesta sa EDSA siguro komunista na, funded ni Tambaluslos, pati artista talent ni Romualdez sa kanyang TV station. Paano nila yan kukondinahin? Nonoy Taying. Tapos okay sa Kalbo, walang mapanagot yan. Siyempre, tapos Nelson Dingding, happy Sunday, Dr. Tokausing. Saan bang rally tayo po sasama? Ay kahit sana, pero ang pinakamalapit sa lugar ko, ng tingin ko po ay baka sa it's a shrine. Dr. Toto, sangkot ba sina Villanueva at Estrada sa flood? As it appears daw, mukhang may chance na talagang pasok sila. Pero ang problema, wala pang ebidensya na talagang tinanggap nila ang pera.
Pero may pwede mo na sabihin, antayin mo lang ebidensya ng ganun. Si Pastor Rodi Rabi, magandang umaga po, magandang tanghali. Russell Mesida, doktor na, engineer pa, Toto Kausing, ano pa masabi mo sa flood control scandal ngayon? Sobra po, walang katulad. Sobrang matindi, napakasama. Reggie Regal Felipe, tapos sino pa? Si Gary Rojas, watching from Los Angeles, stay safe attorney. Pipito, please like, more naman, 3 like yun tayo. Okay, salamat po. Okay, sa Kalbo, pag hindi mag-resign si Bongbong Marcos, good luck Pilipinas. Ang laki na ng utang. Dapat sana yung pamahalaan na hinahanap natin, yung hindi umuutang. Ang problema, pinapalaki pang utang. Nagsumiti pa ng 16.7 trillion na budget. Ang ibig sabihin niyan, uutang sila ng 1.6 trillion. Grabe ka naman, Bongbong. Dagdagan ang utang. Dapat, ang pagkagastusan mo lang kung ano lang kinikita natin. Pag hindi tapos sabi ni Helen Baguio, hello po. Helen Baguio, Henry Batan, watching from Hawaii. Oh. Tapos Rowdy Rabi, mag-resign lahat ng sangkot sa Ghost Project. Sa President DPWH, so lahat sila na. Pipito, hay nako. Buti pa pang pensionado na ako kahit konti, meron pa paano. Okay, Jolito Miro, congratulations po Tony Toto, 100k followers na po kayo. Opo, salamat po. At Pastor Rodi Rabi, resign ng mga senador, congressman. Okay po, maghanda na po ako, pupunta na po ako sa rally. Maraming salamat po. Paki-share lang po ito at sana makikampanya kayo na dadami pong aking subscribers para yan maging pundasyon ng ating political power at magkukos tayo ng pagbabago na sigurado. Dapat palitan natin ang sistema ng katarungan na dapat ang tao nang siya maghusga at hindi na mga judges. Yan po ang aking unang misyon kung ako'y presidente na.